Magkano ba ang tamang emergency fund para sa isang OFW? Kung OFW ka, malamang narinig mo na ito. Dapat may 6 months ka. Hindi, mas okay kung 1 year. At dito, kadalasang nagsisimula ang pressure na para bang mali ka kapag kulang ang emergency fund mo. Pero ang tanong ay hindi kung 6 months ba o 12 months. Ang mas mahalagang tanong ay 6 months ng alin. Sa Money Talks TV, dito inuuna natin ang linaw bago ang numero. Maraming OFW ang nagkakamali dito. Ginagawa nilang basihan ang sahod. Mas mataas ang sahod, mas mataas daw dapat ang emergency fund. Ngunit mali iyon. Gastos ang basihan, hindi sahod. Hindi ito patalbugan, hindi rin ito flex. Ang tanong ay, gaano ka katagal pwedeng mabuhay kung wala kang kita? Kung single ka, minimal ang gastos. Mas mabilis ang job replacement. Pwedeng sapat ang 6 months. Pero kung may pamilya kang sinusuportahan, OFW ka na hindi agad nakakahanap ng kapalit na trabaho, may medical risk o responsibilidad, mas ligtas ang 12 months. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil mas mataas ang risk. Kung single ka, isa lang ang iniintindi mong buhay, ang sarili mo. Pero kapag may pamilya ka, pagkain nila, renta, kuryente, tuition, gamot, kahit wala kang trabaho, tuloy ang gastos. Kaya mas mataas ang emergency fund requirement ng may pamilya. Hindi dahil maluho, kundi dahil responsible. May isang katotohanan na ayaw pag-usapan. Mas delikado ang sitwasyon ng OFW kapag nawala ng trabaho. Ang local workers, pwedeng maghanap agad. Walang flight, walang visa issue. Ang OFW, may kontrata, may visa, mahigpit na medical test, may bansang iiwanan. Kaya mas mahaba ang transition period. Ibig sabihin, mas kailangan mo ng mas matibay na emergency fund. Kaya bago ka mag-decide kung 6 months o 12 months, kailangan mo munang malaman kung magkano talaga ang gastos mo buwan-buwan. Hindi ito komplikado. Ganito lang. Monthly expenses by number of months equals emergency fund target. Siyempre, hindi kasama ang luho, travel, upgrade ng lifestyle. Ang mga kasama, pagkain, renta, utilities, basic needs, family support. Simple, practical, and realistic. Uulitin ko ito, kabayan. Ang tamang emergency fund ay hindi pare-pareho sa lahat. Hindi ka mahina kung 6 months ka. Hindi ka magaling kung 12 months ka. Magiging tama lang ito kapag ayon sa realidad ng buhay mo. Kabayan, tandaan mo ito. Mas mahalaga ang tamang basihan kaysa malaking numero. Sa susunod na episode, pag-usapan natin kung paano buuin ang emergency fund kahit maliit ang kita, kahit may utang, kahit breadwinner ka. Muli, this is Money Talks TV. Kung gusto mong umusad, simulan mo sa tama.